Alam mo na tumbok ni Kong Kiko Barsaga to. Tama yung sinabi niya dito na katulad na sana ng Singapore ang Mindanao kung hindi lang dahil sa mga tiwaling politiko sa NCR. Kasi totoo talaga mga kaibigan. Nakita ko rin kasi talaga sa Mindanao, kita mo talaga yung good governance. Kita mo rin talaga na nagtutulungan sila, nakita mo rin talaga yung humility, nakita mo yung pagiging disiplinado nila. Na lalo na sa Davao, 'di ba? Lalo na sa Baluarte ni Digong talagang napaka-disiplinado talaga. And plus, meron din kasing Islamic influence. And alam naman natin, yung mga first world Islamic countries is one of the most disciplined talaga. One of the most uh, religious country in the world. Very disciplined like Saudi, UAE, Qatar, Bahrain, di ba? And kung titignan mo talaga, ang Mindanao, kung hindi lang yan nakukurakot ng Luzon, ng mga politiko sa Luzon ng NCR, kasi Imperial Manila setup tayo eh. Lahat ng kita ng mga probinsya padadala muna yan sa Manila. Tapos saka i-distribute, ibabahagi sa mga part ng iba't ibang lugar tulad ng Mindanao. Kaya ang ending, yung malaking kinikita ng Mindanao, ng Visayas, ng ibang parte ng Luzon napupunta lang sa mga bulsa ng mga kurakot dyan sa NCR, dyan sa Metro Manila. Hindi nakakarating dun sa dapat nilang kalalagyan. Kaya ang ending, ang bagal ng growth ng ibang part ng Pilipinas. Andun lahat ng growth sa Metro Manila. Tapos, nagsisiksikan sila lahat doon. Tapos gusto nila dalhin lahat ng mga worker doon, ng working class, para yun ang mag-grow, lumago ng lumago. Imperial setup talaga. And dapat magbago na yan. It's either mag-federal setup tayo or revolutionary government and magkaroon ng, alam mo yon, bagong sistema. Kaya tama si Kong Kiko Barsaga dito. Matagal ng Singapore ang Mindanao dahil maayos ang pamamalakad at disiplinado ang mga tao, mapagkumbaba at may respeto. Hindi tulad sa wala na ang Luzon kasi mga bro, yumuko na yan sa mga Amerikano. Yumuko na yan sa mga Kastila. Yumuko na yan sa mga Banyaga. Kaya wala na, madali nang mabili ang prinsipyo. Wala nang prinsipyo. Hindi tulad ng Mindanao hanggang ngayon lumalaban, pumapalag. Kaya yung personality ng Kong Kiko yung tipo ng tao na pumapalag, lumalaban against the oppression and tyranny. Ganong klaseng tao ang personality ni Kong Kiko. At nakita niya yun sa Mindanao kasi ang Mindanao talaga, hindi talaga yan yumuko at nagpasakop sa mga banyaga kailanman. Kaya kung may pag-asa man ang bayan natin, Mindanao talaga manggagaling. Hindi yan manggagaling sa Luzon kasi ang mga Luzon mga aso na eh. Naging sunod-sunuran, naging uto-uto na ng Amerika, ng West. Naging bayaran na. Madaling suhulan kumbaga. Kasi masyado ng greedy masyado ng alam mo yon, masyado ng malaki ang ego, mapagmataas. Kaya madali silang makurap, madali silang ma-impluwensya ng Amerika ng West. Ikaw, ano sa tingin mo? Comment down below. Follow us, link and